Pilipinas, ito ang Sentro Balita, ang inyong pinagkakatiwalaang himpilan para sa mga mainit na balita mula sa lokal, pambansa at padaigdigang kaganapan. Ako si Jamaica B. Maribuho at ako naman si Shady Mwasi. Sa loob ng isang oras, ihahatid namin sa inyo ang mga mahalagang balita mula sa bawat sulok ng bansa at sa buong mundo. Mula sa mga naganap na halalan sa South Cotabato hanggang sa mga usaping pangkalusugan sa Asia at pagdaigdigang krisis sa pagkain. Maraming salamat, Jamaica Maribuho at Shane Dimwasi. Narito tayo ngayon sa Coronadal City kung saan opisyal nang idineklara si Gobernador Rinaldo Tamayo Jr. bilang nanalong gobernador ng South Cotabato. Matapos ang halalan noong May 12, 2025, nakakuha si Tamayo ng mahigit 346,611 na boto. Patunay na matatag na suporta mula sa mga mamamayan ng South Cotabato. As to po, if ano po ninyo, Liza Mayra. So, narito ang mga naging reaksyon o pahayag ng mga mamamayan ng South Cotabato. So, ano po ang magiging pahayag mo o reaksyon sa resulta ng botohan ngayon? Obviously, kay some of mga politician na givote ko ay nanalo, pero some ay hindi. Pero, happy man ko kay somehow ang mga nadaog top na mga senators or mga politicians na givote ko kay they have agenda nila sa Philippines kay good good namin ang ilang plano sa Philippines, especially sa education na sector. Thank you po. Salamat din Abel Maniti sa nakamalinaw na ulat. Tunay gamit hindi ang naging suporta ng mga mamamayan ng Gobernador Tamayo. At ngayon naman, dumako tayo sa usapin ng pangkalusugan. Nitong Abril 2025, kinumpirma ng Integrated Provincial Health Office ang unang kaso ng monkeypox sa South Cotabato. Para sa buong detalye, narito si Precious Haranilla. Noong April 2025, kinumpirma ng WHO ang unang kaso ng monkeypox sa isang residente ng Lake Cebu. Patuloy ito minumonitor ng mga health officials upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Ayon kay Eldon Hansirame, Health Education and Promotion Office Officer ng WHO, ang pasyente ay may limitadong pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naging mas madali ang contact tracing. Wala rin itong travel history sa labas ng probinsya, kaya patuloy ang investigasyon kung paano ito nakawag. Nanawagan si Governor Rinaldo S. Tamayo Jr. sa mga mamamayan na manatiling kalmado, ngunit makamatiyag, binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagsunod ng mga pangunahing health protocols tulad ng regular na paghugas ng kamay, pag-iwas sa mga kataong lugar at agarang pagpatingin sa health center kung may simptomas ng lagnat, rashes o pananakit. So, nandito po tayo ngayon sa St. Alexis College. Narito po ang isa sa mga residente ng Lake Cebu. Ano po ang iyong pangalan? James Brian Delia. Ano po ang naging reaksyon ninyo nung nalaman nyo na meron ng apektado ng monkeypox doon sa inyong lugar? So, na pagkabati ko, dito bala na ginabati ko. Ginakulbaan ko, siyempre, monkeypox, diba, daw upgraded na chickenpox. Nakita ako itong mga picture sa Facebook na ginatubok-tubuan, lawas, matang-matang ito. Basta ako magsugot ako sa ito. Damo pag ito nagkaramata, ito ambot lang itong dalit lang ata, natakdan. Pero mo na itong nabalan, nakuway ko pa sa dawas sa balan. Dito lang ko sa balay, mga takbo ka bulan, pero gano'n lang yung tambay, ilang wala ko pulos na tao. Ano lang ito. Sige, salamat. Maraming salamat po. Nagbabalik para sa panibagong balita. Ito ang Sentro Balita, ang inyong pinagkakatiwalaang himpilan para sa mainit na balita mula sa lokal, pambansa at padaigdigang kaganapan. Ako si Jamaica. Sa uling termino ni Gobernador Rinaldo S. Tamayo Jr., layunin niyang pagtibayin ang pangmatagalang progreso ng South Cotabato sa
pamamagitan ng pagpapatupad ng electronic health records para sa mas mabilis na serbisyong pangkalusugan. Layunin nito na mapadali ang pagsubaybay at pagtulong sa mga pasyente kahit sila ay nasa kanilang mga tahanan. Ito ay para masiguro na ang mga may karamdaman ay hindi na kailangan dalhin pa sa ospital dahil maaari na silang bigyan ng assistance at nilinaw. Binigyan din niya ang digitalisasyon ng mga ospital para sa universal healthcare at ang pagpapanatili ng libreng hospitalisasyon. Bagamat ang libreng edukasyon at hospitalisasyon ay nasa ilalim ng sangguniang panlalawigan, sisikapin ng maisang katuparan ang mga ito. Kailangan na ma-establish ito sa loob ng 3 taon ng kanyang termino. Ano niya? Dagdag pa niya, dahil pag ito ay execute, ito ay susundin na lamang na mga susunod daw po at sigurado lang protektado ang ating probinsya. Yun lamang po ang maraming salamat. Magandang hapon po, ma'am. So, para po sa inyo, ano po ba ang kahalagahan or ano po ba yung magiging epekto nito na kapag naipatupad na po ni Governor Tamayo ang EHR dito sa inyong lungsod para po sa mga future nurses at para na rin po sa mga pasyente? For me, mas nagiging maganda yung workflow ng mga nurses or future nurses katulad namin sa hospital kasi maglalasa na yung work namin sa papers. So, directly na siya doon sa electronic or doon sa EHR. As well as sa mga assessments na nakukuha ng mga nurse sa mga patient, then magiging accurate na siya doon kasi directly na siya doon sa EHR. Salamat sa ulat, May Acosta. Yan ang mga pangunahing balita sa lupa. Mamaya ay pag-uusapan natin ang mga nagbabagang kaganapan sa pabansa at pandaigdigang antas. Kaya manatiling nakatutok dito sa Sentro Balita. Magandang araw, Pilipinas! Mas pinahihigting ang mga hakbang ng pamahalaan upang masiguro ang mabilis na progreso ng iba't ibang sektor, mula sa infrastruktura at agrikultura hanggang sa kalusugan at pangangalaga sa kalikasan. Para sa kompletong detalye ng mga ulat na ito, narito ang ating field reporter na si Nicole Sevilla. Sa ating unang balita is napinal na ng Malacanang ang bagong cabinet reshuffle ngayong linggo. Ilang bagong opisyal ang itinaga sa Department of Transportation at Department of Agriculture bilang bahagi ng Administrasyong Marcos Jr.'s Performance-Based Governance Initiative. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay para mas mapabilis ang proyektong infrastruktura at food security program ng pamahalaan. Samantala, may mga bagong inisyatiba rin ang sektor ng ekonomiya at kalusugan. Kabilang ang kampanya ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa financial literacy ng kabataan at ang kumpirmadong localized outbreak ng mga sakit sa Region 4A. Para sa kompletong detalye, narito si Cassandra Tabernal at Dwayne Anok mag-uulat. Sa usaping pang-ekonomiya, inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang bagong financial literacy campaign na layuning turuan ang mga kabataan sa tamang paghawak ng pera. Sa panayam ng BSP Governor, sinabi niyang bahagi ito ng kanilang misyon na labanan ang lumalalang problema ng online scams at utang sa digital lending platforms. Samantala, bumaba sa 3.4% ang inflation rate nitong buwan, ang pinakamababa sa loob ng siyang na buwan. Ayon sa ekonomista, malaking tulong ang pagbaba ng presyo ng pagkain at langis sa international market. Sa balita pangkalusugan, kinumpirma ng Department of Health ang pagkakaroon ng localized outbreak ng hand, foot, and mouth disease sa Region 4A. Inatasan na ang mga lokal na health office na magsagawa ng community health awareness campaigns
at libreng check-up sa mga barangay health center. Bukod dyan, binigyang pansin din ng DENR ang pagtaas ng basura sa mga baybaying dagat, particular sa Manila. Bilang tugon, inilunsad nila ang bagong programang Bayanihan para sa Kalikasan, kung saan inaanyayahan ang mga estudyante at volunteers na tumulong sa coastal cleanup tuwing weekend. Ang global food crisis is threatening millions with the hunger and instability. The consequences are devastating, with rising prices and dwindling supplies pushing vulnerable populations to the brink. To shed more light on this urgent issue, we go live to our international correspondent, Marilyn Dendo, who brings us the latest updates to the global food security crisis. The world is facing a growing food security crisis, a threat that transcends borders and impacts millions. Rising food prices, exacerbated by climate change and geopolitical instability, are pushing vulnerable populations to the brink. Regions across the globe are experiencing acute food shortages. The Horn of Africa, grappling with prolonged drought, faces widespread famine. Conflict in Ukraine has disrupted crucial grain supplies, impacting nations heavily reliant on its exports. Simultaneously, extreme weather events, from floods and heat waves, are devastating crops and livestock worldwide. But the consequences are stark. Malnutrition rates are soaring, particularly among children, leading to stunted growth and increased vulnerability to disease. Food insecurity fuels social unrest and migration, placing immense strain on our already fragile system. While the challenges are immense, solutions exist. Investing in sustainable agriculture, improving food distribution networks, and strengthening social safety nets are crucial steps towards mitigating the crisis. International cooperation and emergency aid are also vital in providing immediate relief to those most affected. This crisis demands urgent and concerted action. The future of food security hinges on our collective commitment to building a more resilient and equitable food system for all. Thank you. The world is facing a growing food security crisis, a threat that transcends borders and impacts millions. In a major step toward global unity, more than 120 countries have committed to expanding global citizenship education by 2030. For more on this landmark agreement and what it means for future generations, we turn to our correspondent, Dev Vera. At the 2025 UN Global Education Summit held in Nairobi, a landmark agreement was signed by over 120 countries to significantly expand global citizenship education in schools by 2030. According to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, more than 75% of member states have already integrated global citizenship education frameworks into their national education policies as of last year, marking a strong commitment to educating young people about global issues. The shift towards global citizenship is also reflected in public opinion. A recent study by Pew Research Center has found that 7 out of 10 young adults worldwide between the ages of 18 and 29 now identify as global citizens. These young people prioritize climate action, human rights, and international cooperation over traditional nationalism. For the latest updates on global health, we now go to Alexa Pilisilda in Manila with Global Health Now. In the Asia-Pacific region, the governments of Japan, South Korea, and Australia have pledged a combined less than $1.2 billion to enhance mental health services over the next 5 years. This follows a joint regional report showing significant increases in anxiety and depression, especially among adolescents and healthcare workers. The new initiative will focus on expanding telehealth, school-based counseling, and suicide prevention hotlines. That wraps up today's
global health now. Thank you for joining us. Stay informed, stay safe, and remember that your health matters every day. I'm Jamaica B. Maribuho. I'm Shane Diwasing. Wishing you good health and a great week ahead. Until next time, take care.